Okay, so buenos dias, buenos tardes, buenas noches mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang ating pong lecture sa araw na ito ay tungkol sa balance of justice, constitutional rights versus criminal prosecution. Ito po ay isang pagsusuri sa travel rights ni Representative Martin Romualdez sa harap ng kasong plunder na kasasampalan sa Office of the Sandigan Bayan. At siya nga ay nagbabalak pumunta sa Singapore upang doon ay magpagamot at potentially baka magpa-opera daw dyan sa Singapore na ang karamdaman na may kinalaman sa kanyang puso. Okay, so kaya nga lamang narinig natin sa balita kanina na medyo kinokontra to ni Ombudsman Boying Remulla at mukhang ayaw niyang mabigyan ito ng permission at mukhang magsasampa yata ng request, no, na para ma-issue ng hold departure order itong si dating Speaker of the House Martin Romualdez. Okay, umpisahan natin ang usapan sa ilalim ng ating saligang batas. Walang sino man ang mas mataas sa batas, tandaan niyo po yan. Ngunit wala rin sino man ang dapat pagkaitan ng kanyang mga batayang karapatan nang walang sapat na dahilan. Alam niyo po itong kaso ni dating Speaker Romualdez, no? Itong buwan na to, Abril 2026, ay isa pong mahalagang case study sa constitutional law. Ito ay tungkol sa labanan ng state interest, no? Ang pagpapanagot sa mga corrupt na public officials at individual liberty. Ang karapatan ng isang tao, akusado man o hindi, na mabigyan ng freedom of movement, no? At makalabas ng bansa upang magpa-check up, magpagamot o magpa-opera, no, sa kanyang puso na kanyang kasalukuyang nararamdaman ay may sakit daw. Okay? Kahit may formal ng kasong plunder, si Martin Romualdez, direct bribery daw ang ipinal, graft, no? Ang mga sumusunod na mga karapatan ay nagsisilbi pong proteksyon ni Romualdez. Sa ilalim po ito ng konstitusyon. Itong mga karapatan na to, i-discuss ko po sa inyo at ipapaliwanag ko sa simpleng salita, Tagalog, no, para maintindihan natin ang ibig sabihin ng mga karapatan ni Romualdez. Unang-una yung liberty of abode and right to travel na nasa ilalim po ng Article 3, Section 6. Ito po yung pangunahing sandigan. Ang karapatan pong lumabas-masok sa bansa ay hindi po pwedeng pigilan yan. Maliban na lamang kung may banta sa national security, public safety, or public health. Si Romualdez hindi naman yan threat sa national security, hindi naman yan terorista. Wala din, hindi yan din threat sa public safety at public health. Wala naman COVID ngayong panahon na to. Ngayon, ang korupsyon bagamat isang krimen ay hindi automatikong banta sa national security. Yun yung sinasabi ko kanina. No, hindi yan banta sa national security sa paraang dapat pigilan ng ang agarang paggamot sa isang may sakit. Pangalawa, yung right to health and life. Tumahol na naman yung aking aso. Okay. The right to health, nako, sumisigunda siya. Talaga daw may right to health and life. No, alam niyo po itong right to health, ito po ang kaluluwa ng right to life. Na makikita po natin yan at mababasa natin sa ilalim ng Section 1, Article 3 of the 1987 Constitution. Pero hindi nyo makikita literally yung right to health. Nasa kaluluwa nga yan ng right to life. Okay, so hindi direkta nakasulat baka mamaya maghanap kayo sa libro. Kaluluwa yan ng right to life, no? So, meron din tayo ditong tinatawag na doctrine of humanitarian compassion. So, dito sa ilalim ng doktrinang ito, ang batas ay hindi dapat maging malupit. Kung yung puso po ni Speaker Romualdez ay nangangailangan talaga ng operasyon sa Singapore na hindi kayang ibigay ng lokal na pasilidad, ang pagpigil sa kanya ay
pwedeng ituring to na cruel and unusual punishment bago pa man siya mahatulan ng ating hukuman. So, mahirap yung gano'n, no? So, dapat maigalang ang mga tumatakbong o igalang ang mga existing rights na isang taong napagbibintangan. Okay, so susunod dito yung presumption of innocence. Yung Article 3, Section 14, Paragraph 2. Diniscuss ko kanina to sa usapang batas eh. Pero ulitin ko po dito sa vlog dahil hindi naman lahat nakakapanood niya sa usapang batas. So, dito hangga't walang hatol na guilty, no? Si Romualdez, siya po ay inosente sa mata ng batas. Ang pagtrato sa kanya na parang takas na bago pa man magsimula ang paglilitis ay paglabag po sa kanyang karapatan sa ilalim po ng ating mga umiiral na batas. Meron ng president dito eh. Kung maaalala nyo si Juan Ponce Enrile, ang namayapang senador, no? So sa kaso po ni Juan Ponce Enrile, pinayagan po siya ng Korte Suprema na mag-bail sa planter dahil sa kanyang kalusugan. So naalala niyo po ba yun? Nilabas siya sa kulungan, no? At dahil sa kanyang karamdaman, bukod dun sa kanyang edad, di ba? So dito gagamitin ito ni Romualdez para sabing kung ang may sakit ay pinapayagang makalabas ng kulungan, dapat din silang payagang makalabas ng bansa para magpagaling. Si Enrile may conviction, si Romualdez wala. Presumption of innocence will now prevail. Okay? Meron pang isa, nakarapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Ito yung the right to equal protection of the laws. Di ba? No, ito yung kadukton yung second phrase to ng due process of law under Article 3, Section 1. No? Kung ang ibang mga opisyal noon, tulad ni Gloria Macapagal Arroyo, tulad ni Erap Estrada ay pinayagang magpagamot sa ibang bansa sa ilalim ng katulad na mga kondisyon, dapat ay ibigay din ang parehong konsiderasyon kay Romualdez upang maiwasan ng diskriminasyon sa pagpapatupad ng batas. Pagtuloy-tuloy kayong magsasalita, nangangating lalamunan mo pala. Kailangan talaga ng tubig. Mainit na tubig to, hindi to kape. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano siya papayagang makalabas? Ngayon, kahit magkaroon pa yan ng precautionary hold departure order mula sa Sandigan Bayan, mayroong legal na daan o procedural escape para makatuloy siya o para makalipad siya o para makapunta siya sa Singapore upang magpagamot. Okay? Magpapail lang yan ng urgent motion for leave to travel. So maghahain ang kanyang mga abogado ng motion na naglalaman ng medical necessity. Merong medical necessity. Okay? Definitely dapat maglabas ng testimonya ang kanyang private doctor na life-threatening ang kanyang sitwasyon. Siyempre, pag may kinalaman sa puso yan, definitely life-threatening yan. No? Alam mo, ang puso, yung sakit sa puso, traitor yan. Anytime, minsan nga, miski wala ka nararamdaman na, na simptomas eh. Di ba? Maraming tao, bigla na lang inatake, natutulog, hindi na nagising, yung pala, inatake din sa puso. So, pag life-threatening na ganyan, lalo na puso, definitely, mabibigyan niya ng permission. Tapos pangalawa, kung wala namang hindi naman siya flight risk, di ba? No, pwedeng patunayan niya na andito yung pamilya, ari-arian niya lahat nandito at yung kanyang posisyon dito sa Pilipinas na kanyang babalikan bilang isang representative, no, bilang isang kongresista. So, hindi naman basta-basta papayagan lang yan eh. Andiyan din yung may imposition of travel ban dyan. Malaking halaga normally na ipinapataw o ini-impose ng husgado. So dito maglalagak siya ng milyong-milyong pisong piyansa. No, hindi piyansa, travel ban, no. Ito ay magsisilbing security ng gobyerno. Kapag hindi siya bumalik, kukunin ng gobyerno yung pera. Okay? So at the same time, yung House o kaya si Speaker Bogie pwedeng umakto yan na garantor.
At o kaya pwede magpalabas ng resolusyon ng Kamara na nangangako sila na babantayan nila yung pagbabalik ni Congressman Romualdez. So bilang isang political body, may bigat ang kanilang salita sa usapin ng separation of powers. Ito nabanggit ko na din at naipaliwanag ko kanina sa usapang batas. So dapat irespeto din yung separation of powers principle. So kasi yung pag-issue ng permission ng Speaker of the House, kay Romualdez, is actually a political act. So separation of powers will come in at dapat magrespetuhan, di ba? So may legal challenge dito. Hindi ito magiging madali dahil ang ombudsman ay hihingi ng mga pruweba yan, no? At siyempre, kailangan patunayan ni Romualdez na hindi niya kayang gawin sa Philippine Heart Center o kaya sa St. Luke's Hospital o kaya sa Makati Medical Center yung procedure na gagawin sa Singapore. So, kung kaya naman dito, sasabihin ng ombudsman, no, nandito ka na lang magpagamot. Pero kung ma-justify naman ni Romualdez na yung facility is not available in this country, kahit heart center yan, kahit St. Luke's, iba pa rin yung facility sa Singapore. Kung ma-justify niya, no? So, pag na-justify niyo yon, mawawala yung whole departure order na yan. Mabibigyan ng leave, no? Itong si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez. So, hindi yan mabibigyan ng permission kung merong strong evidence of guilt, no, si Romualdez. Kung maipakita ng ombudsman na ang ebidensya sa plunder ay overwhelming o mas malaki ang posibilidad na ituring siyang flight risk, pag ganyan hindi mabibigyan niya ng permission. Pero malaki pa rin consideration yung right to public, right to health of the person, kasi buhay ang pinag-uusapan dyan. So sabi nga ng Korte Suprema, ang right to health and right to life is paramount. Okay, so ang hirap banggain kasi pag tungkol sa buhay ang pinag-uusapan na. Okay, so mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, mga kompanyeras, ang kaso po ni Martin Romualdez ay higit pa sa usaping politika. Ito po ay tungkol sa due process na nakasulat po sa ating saligang batas. Ang due process po ay hindi lamang para sa mga inosente. Ito ay higit na kailangan ng mga akusado. Hindi po natin sinusukat ang galing ng ating batas sa kung paano natin napaparusahan ang mga may sala, kundi sa kung paano natin mapoprotektahan ang mga karapatan ng bawat Pilipino kahit pa sila ay hinaharap sa pinakamabigat na paratang. Ngayon, ito po kasing right to travel at ito pong right to health na siyang kaluluwa ng right to life under Section 1 of Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution ay hindi po lisensya para takasan ng hustisya. Ito ay mga check and balance upang masiguro na sa ating paghahanap ng katarungan, hindi natin nakakalimutan ang pagiging tao. Ang sandigan bayan po ay ang magtitimbang. Ang puso ba ng akusado o ang puso ng hustisya ang mananaig sa kaso na to? Sa dulo po, ang batas ay dapat manatiling bulag sa pangalan, ngunit dilat sa katotohanan. Hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.